po sa ating lahat at mapagpalang araw po sa mga manunood. And bago po ang lahat, Lord, thank you Lord for this day. Thank you Lord for the life. Thank you Lord for the life of my employers. At thank you Lord the life of my parents. And naway Panginoon sa aking pamilya. Ikaw po ang umawak sa kanila po. I pray na sana'y makita mo sa amin ang iyong kabutihan, Lord. At sa mga manunod, Lord, let their heart desires na ikaw po yung kanilang hanapin. Dahil ikaw po lang po ang hari ng mga hari sa sanlibutan. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Ang ibabahagi ko po ngayon ay mababasa sa 1 Timothy chapter 6 at verse 1 to 21. Basahin ko po siya sa Tagalog. Ang lahat ng mga alipin na sa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga Panginoon na karapat-dapat sa buong kapurihan upang pangalan ng Diyos at ang aral ay huwag malapastangan. At ang may Panginoong nagsisisampalataya ay huwag mayamot sa kanila, sapagkat sila'y pawang magkakapatid, kundi bagkus paglingkuran nila silang mabuti, sapagkat nagsisipanampalataya at mga minamahal ang mga nagsisitanggap ng kapakinabangan. Iyong ituro at iaral ang mga bagay na ito. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling sa matuwid ay sa mga salitang ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo sa mga salitang pinagbubuhatan ng naghilian, mga pagkakaalit, mga pag-aalipusta, mga masasamang akala, pagtatalan ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan, na nagsisipagkakala na ang kabanalan ay kaparaan ng pakinabang. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan, sapagkat wala tayong dinala anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit ay masiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipag na sangyumaman ay nanghuhulog sa tukso at sa silo at sa marami mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kabatayan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamahan, na sa pagnanasa ng iba ay nanginginsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapwat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka at pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harap ng maraming mga saksi. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos na bumubuhay sa lahat ng mga bagay na si Kristo Hesus na sa harapan ni Poncio Pilato ay sumaksi ng mabuting pagpapahayag. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang magpapakita ng ating Panginoong Hesukristo, na sa kanyang kapanahunan ay ipinahayag siya na mapalad at ang tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag
at di malapitan, at di nakikita ng sinumang tao o makikita man. Sumasa kanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Siya nawa ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipag mataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nakikita, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay ng ating sagana ng lahat mga bagay upang ating ikagalak, na siya'y magsisigawan ng mabuting, na sila'y magsiyaman ng sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. O Timothy, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo na ilagan mo ang mga usapang na walang kabuluhan at ang mga pagsasalungat ng mabuting tawag ng kanilang kaalaman. Na palibhasay pinaniwalaan ng ilan ay nanginsay tungkol sa pananampalataya. Ang biyaya ay sumasa inyo nawa. So, itong verse na to is, kumbaga ito ang kausap nito ni Paul is si Timothy. So, sabi po dito, sa verse 10 po ako mag-focus. Sabi dito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamahan, na sa pagnanasa ng iba ay nanginsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. So dito, sa salapi kasi, pag hindi po natin ito ginamit sa tama, it is tama po ito na dahil sa pera, as of now, nakikita nyo, ang problema ng lahat, pera. Ako din, pera din po ang problema ko. Pero as long as, kung ano lang po yung aking kinikita is masaya na po ako. So, money is the root of all evils. Totoo po yan. Pag hindi po natin ito ginamit sa tama, kunwari po, as OFW, yung tuwing linggo, nagpa-part-time pa rin ako, dapat ganun. Pero pagka ikay nananahan ang espiritu ng Diyos sa buhay mo, alam mo, may pera ka o wala, alam niyo po, parehas lang. Kasi po, ang may pera, oo, mabibili po natin lahat yon. Pero kung ang pera naman na yon ay kinuha lang sa iba or hindi sa mabuting paraan, hindi po yun kalugod-lugod sa Panginoon. Ang kalugod-lugod po sa Panginoon ay gumawa po tayo ng naayon sa kanyang way. Unang-una po, kung ano yung po yung sahod natin, pagkasyahin po natin. Pero yung mga iba kasi, ang sabi nila, gusto ko ito. Kaya nga po yung iba po kasi yung gusto sa kailangan. Ang gusto po is yung katulad ng mga gadgets, ay may latest na naman na iPhone, bibili ako ng ganun. Pero yung ang paggastos po natin sa sarili natin or sa pamilya po natin is yung kailangan lang, is hindi po tayo magkukulang, dahil po sabi nga po, the love of money is the root of evil. Tama po yun. Kasi kung ang nagkakaroon po tayo ng envy sa iba, alam niyo po yung mga may inggit or yung lagi na lang naghahangad na hindi naman kaya, sila po yung mga taong laging nagkakasala. Bakit? Kasi yung mind nila, instead na mag-isip na magtrabaho muna ako para mabili ko yon. Yung iba kasi, utang dito, utang doon, makabili lang doon. Pero ang tama pong pananampalataya nga po is yung magkaroon po tayo ng relasyon sa Panginoon. Alam niyo po guys na ang pagbabasa po ng Biblia is one way tools who can defeat our self-pity. Our self-pity, sabi ko yun kasi
Hindi naman malalaman ng iba kung ano yung kalagayan mo kung hindi ka magsasalita, di po ba? So the best way po yan na matulungan po natin ang ating sarili is read the Bible. Ang pinaka meron po natin is yung Bible, which is maganda rin po yung may mga kasama kasi sila po yung magsasabi na ikaw ganito, ganito, ganyan. But in the reality of your life, you must do first to sa buhay mo, yung sa sarili mo, yung gawin mong kaaya-aya sa paningin ng Panginoon kahit wala pong nakikita. So yung mga kagaya ko pong OFW, guys, don't just the money na yun na po ang bubuhay sa inyong araw-araw. Money is a bonuses, yes. We need money, nasa Ecclesiastes yan, sabi nga ni Solomon, money is the answer of everything. Yes po yun, ang ibig sabihin ng everything yung mabili natin yung ating pangailangan, but not totally na over, na as long as na may pagkain ka sa araw-araw, kontento na po yun. Kung may additional po yun is, yun po yung tinatawag na bonuses. Sabi nga po nito, sabi sa last na verse na paniwalaan ng ilang na insight tungkol sa pananampalataya at biyaya ay sumasa inyo nawa. Ang biyaya po is yung pagkalubaan po lang po tayo ng desires to serve God. Alam niyo po, ang to serve God is one way is to self-discipline. By the self-discipline, we can know yung do and don'ts. Yung especially po pag nagbabasa po tayo ng Bible, guys, doon po natin marirealize yung totoong buhay sa mundo. Dahil kung hindi po tayo magbabasa, hindi po natin talaga maiintindihan. Meron din pong nagbabasa pero hindi po, parang comics lang. Pero pag alam niyo po, guys, pag in-acknowledge niyo po yung ang Bible sa inyong buhay, lalabas sa inyong pamumuhay. Kahit hindi kayo magsalita or magsabi ng mga verse, pag nakikita ang salita ng Diyos sa buhay nyo is mas effective po yun. So, payong kapatid lang po, read your Bible, guys, at let God reign into your life. Thank you sa inyong panunood at naway itong aking pagbabasa ng Bible ay makatulong po sa mga lahat ng nag-uumpisa. Thank you, Lord, and thank you for watching, guys.